Maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Albelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaksong mga balita sa Civil Defense in Action. Pagputok ng Bulkang Kanlaon dahil sa pagbara sa mga daluyan ng volcanic gas. National Task Force Kanlaon nagbulong mga solusyon at tulong sa mga bakwit kabilang sa napag-usapan. Unang coordination meeting ng National Task Force for Earthquake Resiliency, pinangunahan ng inyong Office of Civil Defense. Lalaking nag-ala Superman para sa likes, hindi dapat gayahin ayon sa Office of Civil Defense. At maagang paglilinis ng mga estero at kanal, iminungkahi ng OCD bilang paghahanda sa ulan. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, kasunod po ng paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Administrative Order No. 32 na opisyal na nagtatag sa National Task Force Kanlaon para sa isang coordinated government approach upang maibsan ang social, economic at environmental impact ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island Region. Pinangunahan ni Defense Secretary at NTFK Chairperson Gilberto Teodoro Jr. ang isang organizational meeting sa Camp General Emilio Aguinaldo noong May 8. Tungkulin ng National Task Force Kanlaon na pangunahan ng recovery, rehabilitation at resettlement planning and implementation sa pangunguna ng DND kasama ang Department of Science and Technology, Department of Environment and Natural Resources, Department of Public Works and Highways, Department of Social Welfare and Development at iba pang mga ahensya. Nagsisilbing secretariat ang Office of Civil Defense na nagbibigay ng administrative at logistical support sa NTFK. Tinalakay ang pagtatalaga ng bawat ahensya ng primary at alternate representative sa National Task Force Kanlaon. Oras na makapagtalaga na ng mga kinatawan, bubuo at pagagalawin na ang isang interagency coordinating cell. Ang IACC naman ang tutukoy sa magiging komposisyon ng technical working groups na aalalay sa technical at operational requirement ng NTFK. Inaprubahan na rin ang provisional timeline sa pagbuo ng Kanlaon Recovery and Development Plan o KDRP. Inaasahang masusunod ang schedule ng mga napagkasunduang aktibidad, tulad ng pagsusubite ng working draft ng KDRP upang maipresenta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago ang July 31 deadline ng fiscal year 2026 budget submission. Binigyang diin ni Secretary Teodoro ang kahalagahan ng pagkabit ng nagkakaisa at napapanahon at nagtutugmang aksyon ng mga ahensya ng gobyerno para sa mas mabilis at epektibong pagresponde sa pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Ipinaliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ang nangyaring moderately explosive eruption noong Martes na umaga ay dahil sa nangyaring pagbara sa tinatawag na volcanic gas pathways. Paliwanag ni Maria Antonia Bornas, hepe ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division of VIVOX, ang pagbara ang dahilan ng pagputok ng bulkan. Dagdag niya na ang volcanic ash emission ng Kanlaon ay mas mababa ng 1,000 tons kada araw na mababa rin sa normal na buga nito. Wala rin naitalang lava emission mula sa Bulkang Kanlaon. Pagdating naman sa Bulusan, sinabi ni Bornas na bagaman daan-daan ang naitatalang lindol ng mga nagdaang araw, bumaba na ang bilang nito.
Nananatili ang Bulusan sa Alert Level 1 habang ang Canlaon Volcano ay nasa Alert Level 3. Patuloy naman na binabantayan ng Office of Civil Defense ang dalawang bulkan dahil alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay dapat tiyakin ang kaligtasan, kalusugan at pagkain ng mga bakwit o apektadong mga residente. Nabalot ng abo at masangsang na amoy ng asupre ang 11 lugar sa probinsya ng Negros Occidental. Kasunod ng panibagong pagputok ng bulkan noong Martes na tumagal ng 5 minuto kung saan nagbuga ito ng tone-toneladang usok at volcanic materials. Ayon sa FIVOX, nagdulot ng 38 volcanic earthquakes ang pagputok ng bulkan na ang ilan ay naramdaman ng mga residente. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Emergency Operations Center ng Negros Occidental, apektado ang mga barangay mula sa La Carlota, Bago, San Carlos, La Castellana, Murcia, San Enrique, Valladolid, Pontevedra, Hinigaran at Binalbagan. Nagbuga rin ang bulkan ng Dambuhalang Abo na may 4.5 kilometers ang taas. 23 barangay sa Bago City ang nakaranas ng ashfall at nakalanghap ng masangsang na amoy ng asupre. 11 barangay sa La Carlota City at 9 na barangay sa La Castellana. Sa Bacolod City, 18 barangay ang nakaranas ng pinaghalong ash particles at ulan. Pinapayuhan pa rin ang mga residente na manatili sa loob ng bahay at magsuot ng face mask o takpan ng basang tela ang ilong at bibig. Samantala, naiulat naman ang muddy stream flow sa Buhangin River sa Barangay Robles sa La Castellana kung saan apektado ang mga isda dahil sa konsentrasyon ng abo sa ilog. Pinaalalahanan naman ang mga residente na iwasan muna ang pagkain ng mga isda na nahuli mula sa kontaminadong ilog. Samantala, normal na muli ang operasyon ng mga eroplano sa Bacolod Silay Airport kasunod ng pagkakansela ng ilang biyahe bunsod ng muling pagputok ng Bulkang Canlaon nitong Martes ng umaga, May 13. Kinumpirma ito ni Engineer John William Fuerte, manager ng paliparan. Matatandaan na nasa 14 na flights ng Philippine Airlines sa Bacolod ang naapektuhan dahil sa pag-aalboroto ng aktibong bulkan ng Negros na Bulkang Canlaon. Mas pinalakas pa ng Office of Civil Defense at Philippine Coast Guard ang kolaborasyon upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga pasaherong bumabiyahe sa karagatan, partikular sa mga umaakyat at bumababa sa mga barko. Sa isang pulong talakayan kasama sina Commodore Ludovico Lebrilla Jr., Coast Guard District Southern Visayas Commander, at Office of Civil Defense Negros Island Director Donato Sermeno III, nagkakaisa ang dalawang ahensya sa pagpapabuti ng maritime safety standards sa pamamagitan ng pagpapabuti sa operational coordination at pangangalaga sa kapakanan ng mga pasaherong bumabiyahe sa karagatan. Mas pinaigting ng OCD at PCG ang pagsisikap na mapalakas ang kakayanan sa pagtugon sa mga sakuna at emergency. Pinangunahan ng inyong Office of Civil Defense ang pag-host ng kauna-unahang coordination meeting ng National Task Force for Earthquake Resiliency na binuo ni Defense Secretary at NDRRMC Chairman Gilberto C. Teodoro Jr. Lain ng pulong na makabuo ng tinatawag na isang komprehensibo at integrated earthquake resilience program. Ito ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatupad ng whole of government at whole of society approach sa paglaban sa mga banta ng climate change at mabawasan ang tinatawag na disaster risks. Pinangunahan ni DENR Secretary at Chairperson ng National Task Force for Earthquake Resiliency ang pulong na dinaluhan ng mga opisyal at kinatawan mula sa iba't ibang ahensya na miyembro ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at iba pang stakeholders na sama-sama sa pagtutulungan sa paghahanda sa pagtama ng The Big One. Ayon kay Secretary Loizaga, napakahalaga ng papel at partisipasyon ng pribadong sektor, lalo na ang nasa infrastructure at manufacturing. Iginiit naman ni OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno ang urgency ng pagpapalakas ng pagtutulungan ng lahat na sektor ng lipunan
para paghandaan ang pagtama ng The Big One at malalakas na lindol. Dagdag pa ni Yusek Nepomuceno, bagamat kailangan maghabol ng Pilipinas sa paghahanda sa lindol ay hindi naman tayo nagsisimula mula sa wala. Dahil marami ng programa ang nakalatag lalo na sa pagresponde oras na mangyari ang The Big One. What we need to do in order to ensure the resilience of the manufacturing sector, since it's a great driver in terms of the risk that we are facing in terms of the earthquake scenario. So perhaps in the conversation with the private sector, there can be a dialogue with government in terms of how do we harden critical zones, for example, so that we can ensure that there will be some kind of continuity in terms of the economic activity na talagang naka-site doon. The OCD has recognized since 2 years ago the urgency of strengthening the joint efforts of the different national government agencies, plus the local government units and other stakeholders, especially the private sector. So we recognize that we have to catch up, although we also know that we are not starting from zero. There were efforts already done before our term in OCD, and we only tried to build on those efforts. One thing that we had to resolve immediately is to find out where we really are in terms of capabilities. So we initiated to institutionalize the annual National Earthquake Summit to find out what are the resources that we have, in particular in terms of personnel who are highly trained for collapse structure rescue work, equipments that will be necessary for this rescue work, all those necessary for, but ma'am, we focused on the response aspect. 8 kinatawan ng Office of Civil Defense ang lumahok sa 12 araw na multi-stop Canadian study tour na ibinigay ng Public Safety Canada, Global Affairs Canada at Canadian Armed Forces. Layo ng study tour na mas palakasin pa ang disaster response capabilities ng mga lumahok. Sumalang ang mga kalahok sa Search, Rescue and Retrieval o SRR training at tactical exercises. Umattend din sila ng training course mula sa International Search and Rescue Advisory Group, Recognized National Accreditation Process o INSARAG-IRNAP. Nakipag-ugnayan din sila sa mga pangunahing disaster management agencies ng Canada kagaya ng Emergency Management Agency sa Calgary at Public Safety Canada sa Ottawa. Dito nagkaroon ng pagkakataon ng mga taga-OCD na malaman ang disaster resilience policies, operational frameworks at coordination strategies ng Canada. Bumisita rin sila sa Canadian Forces Base Trenton para matunghayan ang operasyon ng Canadian Disaster Assistance Response Team o DART. Narito pa ang mga aksong mga balitang dapat ninyong abangan. Huwag tularan, buwis buhay ng isang motorista kapalit ng likes, hindi sinasang-ayunan ng inyong OCD. At maagang paglilinis ng mga estero at kanal, panawagan ng inyong OCD para makaiwas sa pagbaha. Yan at marami pang maaksong mga balita sa pagbabalik ng Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan.
panatag ang may alam. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan kasi #panatag ang may alam. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay ex. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. The Philippines stands at the front line of disaster risk. With its location along the Pacific Ring of Fire and the Typhoon Belt, our nation is struck by powerful storms, devastating earthquakes, and other natural hazards year after year. Over 60% of our land is exposed to hazards, putting 3 out of 4 Filipinos at risk. The economic toll is staggering. Typhoon-related losses alone account for 1.2% of GDP annually, surging to 4.6% during extreme events. With these growing challenges, we need a stronger, faster, and more coordinated disaster response system. One that saves lives, minimizes damage, and accelerates recovery. To meet this critical need, the National Disaster Response Plan, or the NDRP 2024, was developed, building on the lessons of past disasters and enhancing the institutional, strategic, and operational foundations set in the 2014 and 2017 versions. The National Disaster Risk Reduction and Management Council, alongside the Response and Early Recovery Pillar, led by the Department of Social Welfare and Development and the Office of Civil Defense, developed the NDRP in collaboration with civil society, the private sector, and other key stakeholders. Its development was strengthened by global expertise, with support from the World Bank and the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery. The NDRP 2024 is comprehensive, covering response and early recovery efforts for hydrometeorological hazards, earthquakes and tsunamis, and consequence management of terrorism-related incidents. It outlines key mechanisms, guiding principles, and strategies to ensure swift and effective action even before a disaster strikes. It also introduces innovative financing solutions, cutting-edge technologies, and risk information systems to improve disaster preparedness and response. At its core, the NDRP 2024 is more than just a plan. It is a commitment to saving lives, delivering immediate assistance, and ensuring that no Filipino is left behind in times of disaster. Because disaster response is a shared responsibility, a mission that demands a whole of government and a whole of society approach. Together, let's move towards a safer, stronger, and more disaster-resilient Philippines. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas.
Nagbabalik ang Civil Defense in action. Nagpaabot po ng pasasalamat sa Office of Civil Defense ang Commission on Human Rights Eastern Visayas Regional Office sa ibinigay na tulong tulad ng solar lights, hygiene kits, family tents at iba pa sa pangunguna ni Regional Director Lord Byron Torrecarion. Pakikinabangan ng mga residenteng nasa mga liblib na lugar o tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAs at conflict-affected communities ang mga ipinamahaging essential non-food item. Bahagi ito ng inisyatiba ng OCD na protektahan ang kapakanan ng mga komunidad maging sa malalayo at liblib na lugar sa Pilipinas. Sa tulong ng Office of Civil Defense, inilatag ng Provincial Government ng Cagayan ang mga komprehensibong hakbang sa pagtugon sa mga kalamidad na posibleng maranasan sa lalawigan tulad ng bagyo, pagbaha at pagguho ng lupa. Sa pagbisita, the Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. De Poboseno kay Cagayan Governor Manuel Mamba, muling tiniyak ng dalawang opisyal ang maayos na ugnayan at mahigpit na kolaborasyon upang maisakatuparan ang layong mapangalagaan at matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa Cagayan at sa buong rehiyon. Binisita rin ni Yusek De Poboseno ang Provincial Social Welfare Development Office Warehouse upang silipin ang kondisyon nito at alabin ang kanilang operasyon lalo na sa panahon ng sakuna at kalamidad. Paulit-ulit po ang inyong Office of Civil Defense sa paalala sa publiko na huwag gawing paglalaro ang pagmamaneho dahil bukod sa ito ay isang pribilehiyo ay maraming buhay ang nakasalalay. Ang paalala po ay para sa maraming Pilipino, hindi lang ang driver dahil hindi dapat isugal ang buhay ng para lang sa likes sa social media. Kasunod na rin ito ng pagpapalabas ng show cause order ng Land Transportation Office laban sa isang vlogger dahil sa pagsakay niya sa motorsiklo sa National Road sa Aklan na brief at crop top ang suot. At nag-Superman pose pa habang umaarangkada. Nakarating kasi sa LTO Aklan ang tila exhibition na ginawa ng vlogger sa kalsada. Ayon sa show cause order ng ahensya, reckless driving ang ginawa ni Boy Kayak dahil isinagawa niya ito sa National Road na maaaring malagay sa peligro ang ibang motorista. Ginagamit umano ng vlogger ang sidecar sa pagtitinda ng isda. Lumabas din na walang lisensya ang lalaki. Aminado naman si Boy Kayak na wala siyang lisensya. Pinagbumulta ang vlogger ng 3,000 pesos at posibleng hindi na talaga siya mabibigyan ng lisensya kailanman. Binigyan ang vlogger ng LTO ng 5 araw upang magpaliwanag. Ayon kay Boy Kayak, handa niyang harapin ang parusa ng LTO at tinatanggap din niya ang mga batikos. Alamin naman natin ang pinakahuling lagay na panahon mula sa Pag-asa. Maulan na panahon pa rin yung mararanasan dito sa buong bahagi ng Mindanao, maging sa Palawan at ilang bahagi pa ng Visayas, dulot pa rin ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Samantala, ang easterlies naman ay nakakaapekto pa rin sa nalalabing bahagi ng ating bansa, kung saan magdadala pa rin ito ngayong araw ng mainit na panahon sa tanghali at may posibilidad pa rin ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot nga po nitong easterlies. And sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor pa na bagyo or low pressure area na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. Ngunit dahil active nga po yung ITCZ dito sa bahagi ng Mindanao, ay hindi po natin inaalis yung possibility na sa mga susunod na araw ay meron pong mabuong sirkulasyon or low pressure area dito sa silangan ng Mindanao. Kaya continuous monitoring po tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Samantala, dahil nga po mas napapadalas na yung mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa, ay narito po yung ilan sa mga safety tips or paalala kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagkidlat at pagkulog sa ating lugar. Una na po dito ay pumasok tayo sa isang enclosed building. Huwag po tayo bastang sumilong lamang sa waiting shed, bagkus ay pumasok po tayo sa loob ng ating mga bahay or sa pinakamalapit na establishment or gusali. And maaari din naman po tayong pumasok sa loob ng ating mga sasakyan. Samantala, iwasan din po natin yung mga bagay na nagko-conduct ng electricity or yung mga bagay po na maaring daluyan
ng kuryente. Iwasan po natin na sumilong sa mga matataas po na bagay gaya ng puno, and also iwasan din po natin yung anumang anyong tubig. Halimbawa po tayo ay nagsiswimming or lumalangoy at nagkaroon po ng mga pagkidlat at pagkulog, tayo po ay umahon agad at pumasok po tayo sa isang enclosed building or sa loob po ng ating mga bahay. And also iwasan din po natin yung poste ng kuryente, at kapag naman po tayo ay nasa loob ng ating mga bahay, iwasan po natin gumamit ng mga electronic appliances na nakakabit po sa kable ng kuryente. Samantala, kapag naman tayo ay nakaranas po ng mga pagkidlat at pagkulog habang nasa isang open field or open area, for example, tayo ay naglalakad sa kalsada or tayo ay nasa farm or sa sakahan, iwasan po natin yung pagtaas ng ating mga kamay, bagkus ay gayahin po natin yung ganitong posisyon gaya po ng nasa larawan, kung saan tayo po ay naka-squat down, at habang naka-squat down, nakalagay po yung ating mga kamay or nakatakip yung ating mga kamay sa ating mga tenga, habang magkadikit po yung ating siko at tuhod, and habang naka-squat down po tayo ay nakatingkayad tayo nang magkadikit yung dalawang sakong natin, kung saan ito po ay para maibsan natin yung daloy ng kuryente sa ating katawan. At bagamat nga po nagiging madalas na yung mga thunderstorm sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, pagsapit naman po or sa bandang tanghali ay may kainitan pa rin yung panahon na ating mararanasan. At ngayong araw po dito sa Metro Manila, yung forecast heat index natin ay maaaring mag-range from 39 to 42 degrees Celsius, samantala 44 degrees Celsius naman yung highest forecast heat index natin sa ilang bahagi yan ng La Union, Cavite, Quezon at Occidental Mindoro. And may kita po natin dito sa ating heat index forecast map na malaking areas pa rin po ng Luzon yung posible pong makaranas ng heat index na maaring umabot sa danger level. Partikular na po yan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, maging ilang bahagi din po ng Mimaropa at Bicol Region. So patuloy pa rin pong pag-alala sa ating mga kababayan kapag po tayo lalabas. Huwag pa rin natin kalilimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayo nakataas na gale warning. Kaya malaya mga kapalaot yung mga kababayan nating mga ngisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Hindi pa po panahon ng tag-ulan pero halos araw-araw na ang pag-ulan lalo na sa hapon. Unang sinabi ng Pag-asa sa inyong Office of Civil Defense na karamihan ay mga thunderstorms kaya umuulan sa hapon. Kaya paalala ng inyong OCD sa publiko, linisin na ang mga baradong estero at kanal o alinmang daluyan ng tubig para handa at hindi magbara sakaling bumuhos ang malakas na ulan. May ilang lugar kasi lalo na sa Metro Manila na bumabaha kahit walang bagyo dahil lang sa biglang malakas na buhos ng ulan. Kaya paalala ng inyong OCD, magtulong-tulong na ang mga magkakapitbahay sa paglinis sa mga daluyan ng tubig para matiyak na hindi babaha sa inyong lugar. At lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging